Sa kabila ng clearing operations, may mga illegal pa rin nakaparada sa alternatibong ruta at ito'y bilang paghahanda sa pagsara ng Tandansora Flyover at Tandansora Intersection sa Quezon City. May unang balita si Salima Refran live. Salima. Igan, simula nga bukas ng gabi ay 2 taong isasara itong Tandansora Flyover at Tandansora Intersection para yan sa konstruksyon ng MRT-7. Ang tanong ngayon, isang araw bago yung napipintong pagsasara, handa na nga ba ang mga alternatibong ruta? Inikot natin ngayong madaling araw ang Luzon Avenue. Ang Luzon Avenue ang alternate route ng mga motorista na tatawid papunta ng Katipunan o Congressional Avenue. Daan din ito papuntang Fairview na tuluyan ng iiwas sa Commonwealth Avenue. Inaraw-araw na ng MMDA ang clearing operation sa lugar na ito. Sa bungad, kita na ang bahagya ng epekto ng clearing. Kumpara sa dating namumutik-tik na mga nakaparada sa magkabilang lane, mangilan-ngilan na lang yung nakita natin. Pero sa kabilang gilid ng kalsada, marami-rami pa rin ang mga illegally parked na mga sasakyan. Ang ilang mga tricycle nagsialisan nga nang makita ang aming kamera. Inikutan din namin ang mismong Tandansora Avenue. Pareho ang sitwasyon. May bahagyang pagluwag pero mayroon pa rin mga nakaparada. May hiling naman ang mga tricycle driver dito sa lugar. Once na nandito ang MMDA, alis na kami kasi gabi pa naman eh. Binabantay namin yung mga estudyante na papasok. Pag nandyan naman siya, hindi kami magsasagabal sa daan. Sana pagbigyan po kami kahit sa gabi, makapasada po kami. Yan lang po ang aking masasabi dahil unang-una matanda na po ako. Dito lang ako kumukuha po ng panghanap buhay ko. Again, sa puntong ito ay makakasama naman natin para makapanayam si MMDA spokesperson ASEC Celine Pialago para nga dun sa update dito nga sa magiging closure ng Tandansora Flyover at Tandansora Intersection. ASEC Celine, good morning. Pakilarawan nga, ano nga ba yung mangyayari talaga dito sa magiging pagsasara nitong Tandansora Flyover at Tandansora Intersection? Meron bang lane pa na madadaanan o completely talaga nga dun sa taas wala na talaga? Ma'am, sa darating ho na March 2, 11 p.m., ang Tandansora Flyover ho na may 4 na lanes ay hindi na ho madadaanan. Totally shutdown po yan, ma'am. Yung intersection ho sa ilalim, hindi na rin ho madadaanan ng ating mga motorista. Ibig sabihin, yung mga sasakyan ho na nasanay ng tumawid lang at mag-intersect going to their destination, kaliwa, at sa kabilang bound naman ho ng Tandansora from Katipunan ay kanan, yung mga nakasanayan pong gano'n, hindi na ho mangyayari yun, ma'am. So ngayon ho, ang gagawin ho ng ating mga apektadong motorista, mag-U-turn po sila, ma'am, doon sa temporary U-turn slot, 500 meters away from the construction, or gumamit po sila ng alternatibong ruta. Yung Luzon Avenue flyover para ho sa Iilan, yung looban ho dito sa may Tandansora, at kailangan ho mapanatiling malinis din yung 12 barangays po na maapektuhan, yung Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Bagong Silangan, Payatas, Tandansora, Pasong Tamo, Kulyat, New Era, Matandang Balara, Fairview, and Novaliches. Yan po yung mga maaapektuhan na barangays, ma'am. Celine, sinabi mo na nga itong mga alternative routes para sa ating mga motorista. Sapat na nga ba yung mga lugar na yan? Sapat na ba yung mga clearing operations ninyo para kumbaga kahit papaano makaluwag-luwag ba na madadaanan yan? Expected natin talagang matindi-tindi pa rin talaga yung traffic dun sa mga alternate routes na ito. Well, ma'am, sana target natin yung mga subdivisions, pero hindi siya advisable pa sa ngayon. Kasi, ma'am, hindi ho kami makausad dito sa mga secondary routes dahil ho, ma'am, kada balik ho namin, nagsisibalikan lang din ho yung mga pasaway, kagaya ho ng mga terminal ng tricycle na hindi naman ho dapat nagto-terminal sa area na yon, mga nagto-terminal ho na taxi, yung mga pedestrians ho natin na parang hindi na ho nasanay na bumaba sa tamang babaan at sakayan, yung mga illegal vendors ho natin, yung mga naka-obstruct, mga naka-illegally park, hindi kami makausad, ma'am, going to the private subdivisions na pwede ho sanang tingnan pa for possible alternate routes. So, nahihirapan tayo dito sa mga secondary roads na ito. Ano pa ba yung mga balak natin gawin? Ano ba yung mga pwede pang itulong ng ibang mga organisasyon o ahensya na nandito sa lugar? Ma'am, we're still coordinating with the private subdivisions para ho ma-inspect din natin kung ano ho yung mga posibleng alternate routes sa looban po nila. Yung iba ho kasi nating affected motorists, nakasanayan na ho talagang dumaan ng Commonwealth and our secondary routes. So,
kailangan ho yan ng massive information campaign kapag nakakita ho tayo ng possible alternate route sa mga subdivision. But again, ma'am, hindi ho ganun kadali makipag-coordinate sa mga pribadong subdivision. Sa akin, ma'am, focus po muna tayo dito. Kasi, ma'am, just imagine ngayon, kung mapapaalis lang natin yung mga nag-illegal terminal dito, 1 to 2 lanes din ho yung na-occupy nila, malaking tulong ho yun to decongest the 200,000 of vehicles passing through Commonwealth. Maraming salamat, ASEC Celine Pialago, ang spokesperson ng MMDA. No? Bukas yung pagsasara, pero yung magiging test talaga, yung tunay na pagsubok kung gaano kahanda at gaano kaayos itong ginawang clearing operations ng MMDA doon sa mga alternate routes ay malalaman natin sa Lunes ng umaga. Sasama tayo ngayon doon sa mga operations ng MMDA. Yan ang latest bulaga dito sa Quezon City. Igan. Maraming salamat, Salima Refran.